Bible version, Filipino version. Revelation 3 verse 20. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and eat with him, and he with me. So, ibig sabihin guys, kumakatok ang Diyos sa ating mga puso, sa ating buhay. Sino pa ba ang ipinadala ng Panginoong Ama para patuloy na kumatok sa ating puso at isipan, para ipamala sa atin, ipakita sa atin ng harap-harapan kung paano yung kanyang gustong ipairal. Parang si Jesus Christ yun. Si Jesus Christ yun. Siya yung example kung paano si God na ating Ama, kung pag siya ay nabuhay, ganun ang kanyang gagawin. Out of humility, out of love, yung pagkakalat ng salita, ano pa bang gagawin niya? Siya yung Panginoon nating lahat, na naggumawa ng mga commandments, gumawa ng mundong ito, na nagmahal sa atin ng buong buo, na tayo yung pinakamagandang nilikha, kahit nasa sobrang ganda ng kanyang masterpiece, from the stars down to us na humans. Sobrang ganda ng kanyang masterpiece na ginawa, na kung saan ay pinakikinabangan at nagtatrive tayo ngayon dahil sa mga masterpiece na iyon na ginawa ng Panginoon. At yun nga, si Jesus yung example kung saan ay madedemonstrate kung pag nabuhay ang Diyos Ama ay ano siya at sino siya. Wala nang iba, si Jesus Christ yun. Jesus Christ is God in flesh and God in spirit. So, siya'y namuhay para ikalat ang salita ng lahat, ipaalam sa ating lahat na walang lamang, walang dihado, lahat ay pantay-pantay. Lahat tayo dapat ay nagmamahala, nag-share, nagbibigayan. Ayan. Kasi ganun yung gagawin niya. Sa tuwing kumakatok siya sa ating puso, ay parang niyayaya niya tayo sa pagkain. Tayo mga Pilipino, ano bang ating yung value na naalala sa atin? Yung camaraderie, yan. Yung harmony, unity, yung bayanihan, na kung saan sama-sama sa isang bagay. Ganun ang gustong gawin ng Panginoon sa atin. Na yung sasabay-sabay pagkain, yung gathering, parang doon nagkakaroon ng unity. Oo. Yung union with Christ. Ano bang union with Christ natin? Yung ostya o yung katawan ng Panginoong Diyos natin. Banal na katawan ng ating Panginoong Diyos. Gusto niya na kumain tayo ng kasama siya. Yun ang mabuting balita, kasama siya. Parang niyayaya ka niyang kumain, niyayaya ka niya sa kaliwanagan, na lumayo sa kasamaan. Ganun yung ginagawa ng Panginoon. Kaya, yun, sa tuwing siya kumakatok, gusto niya, pakinggan mo siya. Gusto niya, pagbuksan mo siya ng pinto. Guys, kapag Panginoon na ang kumatok sa puso mo, hayaan mo lang siya. Kasi alam niya ang gagawin niya sa'yo. Alam niya anong solusyon niya sa problema mo. Alam niya anong sagot niya sa mga katanungan mo. Alam niya kung ano yung magpapawala dyan sa mga ipinag-aalala mo. Problema ka sa pera, gagawa ka ng paraan. Pero kailangan mong gumalaw. May problema ka sa pamilya mo, pagdasal mo, may mangyayari din yan. Pwedeng magkaayos uli, o pwede namang peacefully ay magkahiwa-hiwalay. Just for the sake na walang magkakasakitan na. Mayroon at mayroong magagawang paraan ng Panginoon. Kung lalo't sa buhay mo na kung tingin mo wala ng solusyon, miserable, wala nang kakampi sa'yo, tingin mo kalabang ka ng buong mundo, yun. Mayroong kumakatok sa puso mo. Patuloy na nagko-convince sa'yo na there is no other ally greater than God. Wala ka ng ibang hihinging kakampi. Hindi mo kailangan ng kakampi sa mundo. Hindi mo kailangan ng simpatya.
Ano, ng pagdamay. Hindi mo kailangan nun. Darating yan, kusang darating yan. May instrumentong gagamitin ng Panginoon. Pero unang-una, lagi mong tatandaan, mawala man ang lahat sa paligid mo, ang Panginoon nandyan. Hindi ka pa pinapanganak, nandyan na yan para sa'yo. Isinilang ka, nandyan yun para sa'yo. Hanggang pagtanda mo, nandyan yan kasama mo. Patuloy na kumakatok, patuloy na gustong marinig mo siya, patuloy na gustong pagbuksan mo siya ng pinto. Kaya ano pang iniisip mo dyan? Huwag ka na magdalawang isip. Payagan mo siyang pumasok sa buhay mo at magbabago ang buhay mo. Hindi man agad, pero unti-unti. At alam na alam ko sa maganda ang kalalabasan niya. Kahit gaano ka kasama, kahit ikaw na pinakamasamang tao sa mundo, pag hinayaan mo si Jesus na pumasok sa buhay mo, pag hinayaan mo siyang makisalo sa pagkain na paghahatian nyo, sigurado ako, sasaya ang buhay mo, magiging mapayapa ang buhay mo, at malalayo ka sa lahat ng kasamaan. God bless. Gamitin ang social media sa tamang paraan, hikayatin ang iba na mas makalala sa Jesucristo, at pabalikin ang mga naliligaw na landas, lalo na yung mga kaluluwa na hindi na naniniwala sa Kanya. Yun lang.